Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte Sulid! Mga idol, pag-usapan natin tong video ni Manang kasi hindi natin natalakay masyado ito eh. Kung bakit gigil na gigil si Mig Zubiri at saka si Tito Sen dito at ayaw nilang ipalabas. At ngayon, nangako naman sila na walang extension. Oh, talaga lang ha. Oh, ngayon ganito mga idol. Itong video na to ay patungkol sa Chacha. Kung ano ang mangyayari at ito ay mga meeting-meeting ko. Basta, ganun. Panoorin mo na natin. Kasi itong Chacha na to, akala natin ang presidente lang ang mag-extend. Ay hindi mga idol. Kasama din ang mga senador at saka itong mga buaya dyan sa kongreso. Naku po. Ay, number 1 yung mga buaya dyan sa Crocodile Farm. Ay, panoorin natin to mga Duterte Solid. Kaya pala ha, gustong-gusto nyo ng Chacha ha. Oh, let's go mga idol, pagsisiwalat. Ang pagsisiwala. Lagot kayo. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Meeting Kasama pa kayo, ni ha? Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng Grabe mga idol, no? Oh, ito pala yung sinasabi ni excuse me. Nagkamaling pumasok si Senator Lacson. Pagpasok niya, andun nagmi-meeting sila. Ito yung sinasabi kahapon na nagkamali na siyang pumasok, nakita niya si speaker. Ito si Buji. At saka si Senate President Tito Soto. Oh, yan. Yun, yung April na yun. 22 ba yun? Oh. Totoo nga yun. Kaya pala, sabi, sa bibig na mismo galing ni Soto na meron talagang proposal, narinig lang daw niya yon, idol. Tuloy natin, narinig mo lang ha. Wow naman. charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o Chacha. pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election O, see? scenario. Narinig nyo yon? No election ang mangyayari mga idol. Pag yan ang Chacha. Ay, nako po. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. See? Sabi yan? Yung mga mawawala na sa Senado at saka sa Kongreso, may extend pa yan sila mga idol. Pag yan mangyari na, mga buhaya na yan. Ay, isipin mo, akala mo presidente lang yung Chacha. Hindi ha, pati yan sila, damay yan lahat. Ay, buti na lang, kahit naman ako di ko talaga alam, malalim itong Chacha na to. Sinasabi lang nila, extend, walang eleksyon, ganun lang na, hindi natin mas malalim pa yan. May mga layunin pa yan na katulad yan, senador, kongresista, pati sila damay, extend. Ganun yun. Payag ba tayo nun? Nandyan na nga yung mga buhaya dyan sa kongreso Diba? Ay, naku po. Talagang hindi tayo papayag dyan. Paano na lang tayo? Kawawa na si Duterte na lang pag-asa natin. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging region? senador. Ganun pala yun? Lumutan din ang Sipin mo mga idolo, kung yan ay matuloy yan, ang daming senador pala, gagastusin na naman natin, papakainin mo na naman yan sila. Ay, nako po. Nandun na nga, dagdag pa na naman ng dagdag. Tapos ang mangyayari niyan sila, siyempre, partido-partido na yan sila kasi marami na sila ganun. Napakahirap yan mga idol. Lulutuin nila. Ang ibig kong sabihin, sila lang yung pangsariling interest nila dyan. Ganun. Kung anong i-elect nila na presidente, ganun yun. Kasi ang dami ng senador, di ba? Oy, dito tayo si ano natin, dito, ganyan. Wag si Duterte kasi hindi tayo makakawat.
Ganon yan, mga idol. Usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa See? 2028? Para hindi makaporma si Inday Sara, gagawin nilang 50 years old. Ay, totoo, narinig natin to. Ugong-ugong noon. Pati yung Dynasty Bill. Galing din yan sa Kongreso, mga idol. Gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Diba? Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Maging mag-iisip qualified. sila ng gano'n eh. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n. Hindi, wala. Tontuwa si Tito Zed, nabanggit niya yung pamangkin niya. Ay, nako po. Mahirap yan, manalo yon si Vico Soto, mga idol. Artista, nakapalibot niyan, mga idol. Alam na, ang mga oligarch, nandyan yan, nakapalibot. Ay, nako po. Hindi ko naisip si Vico ron. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ayaw na ayaw ipalabas itong video na to. Isipin mo, nag-meeting sila, may mga kasama silang ganun. Sabi-sabi lang ni Tito Sen, ay wala yun, ano lang kami dun. Siyempre, kasama ko siya sa golf. Nag-golf kami. Si si speaker, ito si Buji. Ay, naku po. Nagkamali kasi pumasok dyan si Lacson. Si Lacson kasi binulgar na agad. Ay, nako po. Good job ka talaga, Lacson. Pagpasok niya, andun sila lahat. Di ba? Ngayon, siniwalat yung editorial lang ito. Istorya lang, editing ang pagkagawa, pero may nilalaman. Kaya si Mig Subiri, ayaw niya ipalabas to, pati si Tolpo Brothers. Tuloy natin. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan Dapat lang. ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Yan, Ang mga idol. pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Yan! Bumabaha talaga ng mga ebidensya. Asan na yung hustisya? Grabe naman to. Yan, Blue Ribbon. Dami ng mga binanggit ng pangalan, mga Martin at saka Bongbong. Bahay pa na nila, hinahatid yung mga maleta. Isipin mo yan. Pero wala kang doon. Hindi sila nakapokus doon. Kay Inday talaga sila nakapokus. Alam na. Diba? Pero anong epekto nun sa taong bayan? Wala. Wala na. Public trust, wala. Kaya wala talagang magandang nagawa. Lalo na si Tambas. Naku po. Purya gaba na lang. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon talaga. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin, that's the election budget.
And it was assured to the congressman this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan Yan. Totoo ito, idol. Nagiging malaking sindikato na ang taga dyan. Kahit si Bongbong, pansin nyo, wala sa tino. Hindi lang pagka puryagaba, kahit sabihin natin bangang siya, pero wala talaga sa ayos eh. Grabe, presidente ka. Kaya minsan masabi mo, ano ba't na nangyayari dito? Kaya nga si Inday, umalis na lang eh. Kasi puro kawat kasi. Kasi, di ba, napanood nyo ba yung isang commentator na nawala na ngayon? Binulgar niya na ang ganito ay napalibutan na ng sindikato si Junior. Yan, meron yan, nandyan. Sindikato talaga yan, mga idol. Sindikato. Kaya kung wala ang social media, pansinin nyo itong mga malalaking network, never sila nagbabanggit nitong mga Inday Sara ng mga magagandang nagawa. Kung wala ang social media, kawawa ang Duterte. Puro paninira talaga maririnig mo dyan sa balita. Ang bilis pa naman nila. Kita mo, impeachment, ang bilis nila. Ang ibig kong sabihin, itong sindikato na sinasabi na to, ay hindi lang itong mga sindikato na parang something na parang nakakatakot. Yung mga maoligarko, mga sindikato sa mga ganito, smuggling, na nandyan na. Sindikato sa mga, di ba, di mo alam eh. Yung mga gawain nilang hindi maganda. Itong droga, mga ganun. Nandyan, nakapalibot na yan dyan. Kaya, mahirap. Yun yung sinasabi nila. Malawak itong sindikato na sinasabi niya. Napalibutan na ng sindikato ang si Junior. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Diba? Lahat sila kasama ng May galit sa dating administrasyon. Yan, parang nagsama-sama na ito. Farm trolls. Trolls. Ay, nako po. Itong video na Aimee, may laman ito, mga idol. Hindi yan basa-basa nilabas lang ni Aimee. Totoo ito. Totoo yan. Ang nangyari lang kasi dito, sa tingin ko, inunahan na ni Aimee. Kung ano yung mga posibleng mangyari, inilabas na niya na wag tong ituloy. Ganito ang nangyayari. Ito talagang nangyayari dyan sa loob na hindi natin alam. pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera di ba? Mainstream media. Pinapagana ng dalawang bagay. Pera, number one. galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Galit sa mga Duterte. Di ba? Sabi ko pati, kung wala lang tong social media, tayo, mga Facebook, TikTok, YouTube, kawawa ang Duterte. 100% matagal na nilugmok yan. Kita nyo man noon ang nangyari. Wala pa tong mga cellphone. Diba? Kaya nga nahunghang tayo eh. Akala natin, dilawan, lahat tayo dyan, dilawan eh. Akala mo, kung walang nangyayaring maganda sa Pilipinas. 30 years tayo nag-antay. Dumating ang Duterte, nakaramdam tayo ng pagbabago. Yun ang totoo. Diba? Halaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Yung tinutukoy niya na hahati ng mga senador, posible yun mga idol kasi kahit nga tingnan mo yung mga brothers, Tolpo brothers, tahimik nga. Walang takot, parang takot eh. Ayaw makialam. Pagdating sa korupsyon, bahala kang maririnig sa kanila. Takot sila. Or parang pwede kang gawin nilang sunod-suruan, gagawin ka nilang puppet. Junior.
Si Junior, hindi naman yan si Junior ang nagpapakilos nito eh. Kita mo naman. 'Di ba? Kung siya talaga ang tunay na Marcos, kung gusto niyang linisin ang pangalang Marcos noon sa tatay pa lang niya, gumawa siya ng ligasiya. Kaso hindi niya magawa kasi ang nakapalibot dyan sa kanya. Tapos gumaganon pa siya. Mayroon pa siguro siyang bisyo, di natin alam. Baka kung anong totoo. Ngayon, natakot siyang mabulgar lahat. Sige, sunod ka sa amin. Ganun yun. Pati mga senador dyan. Alam nila yung nangyayari dito sa kalakaran dyan sa loob. Lalo-lalo na dyan mga sisiraan ang pangalan mo, Bong Revilla. Kita nyo naman, no? Sirang-siraan na si Bong. Meron man siyang talagang nagawang hindi maganda, pero siya talaga ang ginamit parang masira siya. Kawawa. Di ba? Ganun yun. Kung sino man yung nasa likod ni Bong Revilla, patay, lagot. Lagot lahat. Damay-damay yun. Damay-damay yun. Kaya ganun, nakakatakot yan. Ito lang, obserbasyon lang natin to. Mga idea, opinion, base sa nakikita natin dito sa video ni Manang at saka sa mga nangyayari ngayon. Kita nyo na, lahat naman yan eh. Itong mga posibleng mangyari at mga nangyari na. Pinapakita sa video. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan Gutom. ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment Correct. at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Yun mga idol yun yung nilalaman talaga ng video ni Manang. Aside sa plano nila itong mga chacha, pinapakita talaga dyan sa video na parang mga nangyari ba? Hati-hati na sila, may ganitong mga idea na parang papunta na sila sa ganito, pag ganito tapos pagdating sa mga Duterte, ayaw nilang ibalik. Kasi, di ba, kahit itong mga malalaking network, naggalit sa kanila, at itong mga oligarko, pinapakita isa-isa ni Amy. Which is totoo yan, mga idol. Yan, totoo to. Totoo tong video na to na pinapakita ni Amy. Totoo yan. Kita naman natin lahat nakikita natin ngayon Ngayon, parang nire-remind lang sa atin itong video na to, tapos pinaganda pa. At parang ini-explain. Kumbaga, kinaklaro na ang tiyatsa ay ganito. Hindi lang presidente, pati senador at saka itong mga kongresista. Ngayon, ang Duterte, hindi na pwedeng magkaroon ng eleksyon. Ganon-ganon. Something like that. Di ba? Itong mga galit sa kanila, itong mga sindikato dyan. Kaya napakahirap itong mga idol. Kaya tayong mga Duterte solid, laban lang talaga tayo sa tamang paraan. Huwag tayo magpakita ng marahas, mga idol. Tamang paraan. Gayahin natin si Tatay Digong, si Inday Sara, ganun lang. Salita, okay yun, wala problema. Pasalamat lang talaga tayo mayroong social media. Kasi kung wala, ay wala, hagbayra. Kawawa ang Duterte. Yan, mga idol, ito yung video na nanggigigil si Migs dahil sa mayroon dang mga... Kasi tinutukoy kasi minority itong 11 Hindi naman lahat siguro. Alam naman natin may mga anti-Duterte talaga dyan. Tapos talagang si Tito Sen, number 1 dyan kasi siya yung Senate President dyan. At siya yung tinutukoy itong meeting nila dyan na pagdating sa... Yan, di ba pinakita? Nagkaroon sila ng meeting dito itong April 22. Tapos ano lang naman daw yun. Totoo talagang nag-meeting sila. Pero mismo sa bibig na ni Tito Soto, ano lang daw yun? Para kasi nag-golf naman daw sila. Kasama sila. Di ba? Yan, nakakita na natin lahat na bulgar na ngayon. Ngayon na. Di ba, mga idol? Alam natin yan. Yung chacha, wag natin ituloy yan.
Huwag tayo pumayag. Kawawa tayo, mga buhaya. Gustong-gusto talaga mangawat ng mga buo. Ay, sorry po. Kaya mag-ingat tayo mga idol. Hanggang dito na lang. Kaya tayo mga Duterte Sulid, laban lang. At mag-ingat sa mga ginagawa natin, especially sa mga nagrarally. Huwag tayong masyadong ingat po kasi hindi natin alam. Mahirap na kasi hindi natin alam yung mga ngayon, kalaban. Napakahirap. Kaya we'll see, hindi tayo papayag. Sa 2028 na lang tayo babawi, ha? Mga idol, Inday Sara Duterte. Duterte, sulid! Kaya maraming salamat sa mga nag-follow at na-subscribe. Thank you sa lahat mga idol. And good luck. Bye-bye!